What's up, mother lovers? Okay, mag-ano tayo? Mag-stream tayo. Total, wala akong ginagawa. At gusto kong manood ng mga performance sa Summer Sonic. Okay, and it's been a great weekend, a fantastic weekend for P-pop. So, ituloy natin yung ginagawa nating live streams about P-pop. What's up, chat? Google admin. Okay, tambay tayo dito. Panoorin natin lahat. Dito walang hindi uso ang mga fan war na yan sa akin. I'm too old for it. Kung gusto nyo, if you enjoy those kind of shit, bahala kayo. Walang pakialaman ng trip. But I just want to be a good old-fashioned music fan. Okay? So, we're gonna be, dito sa Jamcast, we talk about everyone, mostly P-pop, but also local artists, mga solo artists. Recently, I had reactions on Morissette and Janine Berdin. So those kinds of things. So we're gonna I actually magtingin tayo ng bago tayo manood. Teka, may audio ba tayo? let's let's check first if we got audio, ha? Kasi I haven't went live here for a while. Okay, it seems like we have audio. Okay. So, actually gumawa ako ng isang thread kaso naglolo ko yung grok ngayon to update me what's going on in the P-pop and OPM world. So, tanungin natin ang Gemini, what are the biggest news on P-pop and OPM this week? Okay. Okay, so ito. Teka, lakihan natin. You know what? Teka, gawin natin ng bago to. Para dyan. Okay. Tapos ito. Lakihan natin ng konti. Okay, yan. Let's see what's happening in the P-pop world. Global milestones and SB19 recognition. Okay, so but of course we already know that yung Summer Sonic was huge. SB19 and Beanie performed both on the Osaka and Tokyo stages. I've seen some reels already and some parts ng mga fan cams and yun I've pero hindi ko pa napapanood yung buo, so papanoorin natin mamaya right after we review what's happening. Maglagay tayo ng ganito, di ba? Ay, nag-ano pala siya. Teka, meron yata akong music dito eh. Nawala na yung mga music ko. Never mind. Okay, so SB19 traced on Spotify's The Come Up. What do you mean traced? So, nakasama siya doon sa The Come Up ng Spotify. Spotify announced a spotlight on SB19's international journey, documenting their rise from the Radar Philippines program
to international music festivals. This follows their high profile sets at Lollapalooza in 2026 in Chicago and Summer Sonic in Japan. Ni-live stream natin yung yung sa Lollapalooza nila. Meron tayong live stream reaction doon. Senate resolutions filed. Okay. Uh, Philippine lawmakers, including Kiko Pangilinan and Bam Aquino, filed formal Senate resolutions commending SB 19 for making history as the first all-Filipino act to perform at Lollapalooza and bringing OPM to the global stage. Yun! Parang katulad nung ginawa nila sa Bini na sana pumunta rin sila dun sa ano no, doon sa Senate mismo. I'm sure they're gonna do it. Kasi 'di ba? Para ano pa 'tong ginawa ng resolution kung di nila pa pupuntahin do'n, 'di ba? Baka yun nga lang nag-aano kasi sila, eh, i-impeachment. So, hopefully may oras pa naman sila, to spare and, that will be just what 30 minutes of the time ng Senate and, just to recognize and encourage, local artists from, for doing their best, for giving their best, not for not just for themselves, but for the country, 'di ba? And but then again, like what I always say on this channel, hindi sapat yung recognize na yan lang eh, 'di ba? What the industry really needs is yung support na at least parang similar to what South Korea did for K-pop kasi it's long overdue. Ano pa bang hinihintay nitong mga senador na to? Sana sabihin ni na ano yun, ni na Pablo yon, 'di ba? Pablo, sabihin mo ka na sa mga yan, hindi sapat yung recognize na yan. It's good, but if the government really wants to maximize the impact of P-pop and artists like SB19 and Beanie, and hopefully more that will follow, sana mag-decide na ang gobyerno to take their chance. Actually, it's not even taking a chance. It's not even a gamble anymore at this point because P-pop has already proven itself. 'Di ba? This is just the biggest uh, missed layup pag hindi ginawa ng gobyerno ang fully supportahan ng ang OPM right now to back up the artist because the artist already did it by themselves. Okay? 'Di ba? Despite the lack of uh, of support from the government, like what South Korea did, 'di ba? For some miracle, we finally have a P-pop scene, 'di ba? And it's such a sobrang ano kasi may mga ano pa rin eh, may mga mentality pa rin kasi sa gobyerno na parang it's just music, it's just people singing and dancing. These are just celebrity culture na wala lang. That is such a so short-sighted view of what's happening. Kasi what it really is an industry. An industry is just like any other industry that could sustain an entire the economy of a country. Like let's say farming, like agriculture industry, like let's say BPO industry yan eh. O kaya lahat ng industry, fishing, ano pa ba? Sa let's say ano ba mga industry? Cement, basta lahat ng pwede mong
gawing industry. Kahit movies, 'di ba? Movie industry. Meron ngang comics industry eh. No matter how small, 'di ba? And P-pop is already this is entertainment industry. We can consider P-pop as an industry. OPM is an industry. And alam mo yun, there are countries that rely heavily. South Korea, the K-pop industry is one of the biggest economic forces globally sa buong mundo for South Korea. South Korea is earning a lot from their K-pop industry, 'di ba? And yun, hindi lang 'yan basta natutuwa yung mga tao. That's just a childish and tawag dito, yung short-sighted view sa entertainment industry. Kasi parang sa Pilipinas kasi parang siseryosohin ka lang pag naka-coat and tie ka, mga ganun eh. So anyway, I've ranted way too much already on that. So yun, yung mga senador na mag-iimbita sa SB 19 ay sana mapag-isip-isip nila yon na hindi sapat tong recognize na to. It's good but we need actual support. Okay. New releases and debut tracks. Will Ashley? Sino to? Hindi ko kilala. Okay. Rising Acts. Una, ABS-CBN Star Music officially introduced 5-member group. Una? Ano tsura nitong mga una na to? Una. Teka, bago tayo manood ng mga video ha. Una, ABS-CBN. Una, P-pop. Baka parang baby dolls to. O siguro parang ito yung mga siguro parang magiging successor nila sa Bini. Tingnan natin ang itsurahin ng itong mga to. Itong isa parang si Mika, 'di ba? Ay teka, hindi nakikita. Okay. Lakihan natin ng konti itong ating ayan. Okay. So, una. Anong ibig sabihin kaya ng una? Eto sila. Maganda tong nasa gitna ha. Visual siya. Maganda silang lahat. Pero kamukha nilang lahat si Mika. parang mga mga hawig nila si Mika Lim. What else? Out now. Haven't seen their performance video yet. Oh, okay. Tingnan natin ng itsura ng una sa YouTube. Wow, live tayo. Ayun, no. Kita ko eh. Teka. Una. Darama official MV. Tsaka na natin panoorin to. Basta alam ko na. Merong una. Tsaka na natin panoorin yan ha. Maganda to. Artistahin talaga to. 'Di ba? Ayan oh. Sa bagay kasi. Ang ABS-CBN, madami namang nag-audition sa kanila na talaga eh. Finally, siguro kasi parang hindi sa Bini fan ako pero dati parang di nila ewan ko kung ano yung kasi yung mga Bini members sa totoo lang and even the Blooms admit it, at least many of them, 'di ba? Ano sila eh, parang yung mga Bini naman. Kung ako yon, hindi ko alam kung anong, kaya bilib din ako dun sa mga nag-i-scout ng talents eh. Kasi parang for me parang napaka-ordinary ng itsura ni na ni na Colette, ni na Gwen, 'di ba? Kahit nga si Joanna eh, 'di ba? So pero ngayon na lang sila gumanda talaga. Pero yung mga scouts some way somehow they saw things na hindi ko nakikita bilang isang ordinaryo na tao. Kaya nga sila yung scout, 'di ba?
Parang parang ang mga kukunin ko kung ano, kung magpapa-audition ako, yan mga ganitong itsura, 'di ba? Yan ang mga itsura na ng mga makukuha ko, eh. Pero for some reason, they have some sort of wisdom sa mga pinagagawa nila sa buhay nila. Eto, ukay-ukay challenge, panoorin natin. Bagay mga nahanap ng medyo mga Okay. They still look very ordinary. So right now, okay, teka, bakit, So today we're doing the Ukay Ukay Challenge! Okay, saka na yan, manood na tayo. Ano pa bang P-pop news? Tingnan natin. Yun lang? Ba't hindi sinabi yung ano? Ba't hindi sinabi yung tungkol sa Summer Sonic? OPM this week? Kasi Monday na. Kung last week, how about last week? Baka ganon. Kasi Tuesday na pala, di ba? How about last week? Global Festival stage debuts. Beanie and SB19 perform at Summer Sonic 2026. Both acts made headlines. Okay. We all know that already. Ang sabi nito? Some are former members of other P-pop groups. Talaga? Sabi ni Irish, like MNL. Talaga? Wow, that's great. So that means medyo hindi na mga teenagers tong mga una. Ganon. Is that correct? Sa bagay, baka kasi may mga bata pa dun sa MNL48 di ba? Kasi ang dami nila di ba? Hindi nga ako, nung una ko nakita yung nalaman yung MNL48, parang totoo ba to? 48 talaga, literal. Isang barangay na girl group, di ba? Pero it is what it is, di ba? And good for them. They find a new avenue. Kasi hindi ko alam kung nabuwag na yung MNL48 eh. Basta alam ko merong mga nag-gumraduate na. Baka yung iba dito gumraduate na sa MNL48. Kasi ganun sa yung kahit yung ibang mga parang Japanese counterparts nila, merong mga kumbaga gumagraduate ka sa pagiging ganun. Okay? What else? Guys, kung sino bang baka gusto nyong sumali dito, ha? Gusto nyo para may kausap ako? Mamaya panoorin natin yung Beanie, yung sino bang anong gusto nyo panoorin? Teka. Ilagay natin to. Join the stream. Baka gusto nyong makipagkwentuhan habang medyo malamig pa, medyo maulan na ngayon, 'di ba? So medyo malamig pa dito sa amin eh. May remnants pa rin ng pag-ulan. Okay, so we have a link in the chat box. If you wanna join this stream. Ayun, wala na. Wala na, kakabuwag lang ng MNL48. Well, it is what it is. Parang no? Oo nga, parang nakita ko nga yung na yun, yung balita na yun. End of an era. Well, MNL48 had a good run, I suppose, but let's face it, it's probably not, the management probably parang wished it was a lot better, but still you can't take away na sila, pioneer sila ng P-pop, 'di ba? So ganun talaga. Teka, lagyan lang natin ng to ayusin lang natin tong ating what you call this, ang ating chat box. Kasi ngayon ko lang ginawa tong nabura ko na yung dati. Ano ba to? bakit ba ang gulo mo? Teka nga.
Okay, okay, okay. Nakita ko na, nakita ko na. Background opacity. Gusto ko lang lagyan ng ganyan para maganda. Okay. Okay na, okay na. Okay, tuloy natin. What else are we talking about? Eto nga, SB19 and Beanie Summer Sonic. Both acts made headlines with their performances at Japan's Summer Sonic Music Festival in Osaka and Tokyo. Beanie surprised fans by incorporating Japanese lyrics into Salamin Salamin. Oo nga eh, no? Ang cute ng ano eh. Ang cute ng mga Beanie nung nag-Japanese eh, di ba? Salamin Salamin tapos yung Born to Win na what do you call this? Na Born to Win na Japanese version. Yun talaga kasi yun yung ibang fans kasi kala nila yung Coconut Nut yung debut ng ano eh, ng Beanie. Hindi na pre-debut yung Coconut, yung The Coconut Nut. Ang debut single talaga nila officially was Born to Win. And when uh, when it was released, ano na eh, kasi pinoposition talaga yung Beanie from the get-go for an international for the international scene, 'di ba? Teka, merong ano yun eh, Beanie Born to Win versions. Teka, versions. May Spanish version ata nun eh. Tsaka Thai? Teka. Japanese definitely. Yan, may Spanish nga. Okay. Japanese. Oo nga. Japanese, English. Bakit walang Tagalog din eh? Dapat meron ding Tagalog. Pinanganak para manalo. Diba? Ganun dapat eh. Teka. What else? Government and the ambassador. Eto. While SB19 teamed up with Japanese pop star Kento Nakajima on stage. Ganun. Kala ko yung Kento, parang wordplay lang na ginawa kay Ken. May nakita ako dun eh. Yung pala, meron pala talagang Kento. Tapos yung itsura ng Kento, parang kamukha nga ni Ken eh, di ba? Teka. Parang kamukha nga ni Ken. Kaya kala ko siya yun. Teka, Kento. Hanapin natin yung itsura ng hinayupak na Kentong yan. Kento Nakajima. Teka, tingnan natin. Hindi naman. Hindi naman niya kamukha si Ken. Although kapag malayo siguro pwede mong mapagkamalan. Pero maputi ito eh. Moreno si Ken eh. Di ba? Pero yung hokbo niya parang medyo one time ganito yung hokbo ni ano eh. Ni Ken eh. Teka. Ano sabi ni ano? Gawa sila girl group. Ano? Gawa sila girl group malaki? Mink? Yung Wink, 'di ba? Natutuwa din ako dun sa Wink eh. Actually, right now, I think yung Wink ang pinaka-favorite ko na bagong girl group eh. Although hindi siya parang natutuwa kasi ako dun sa Baduy eh. Tawang-tawa ako dun sa Baduy, nakakatuwa. Yun nga lang, parang ano sila minsan eh, masyadong processed yung vocals nila. Nagsasound silang parang chipmunks minsan kasi. 'Di ba? Pero I don't know, maybe they're trying to go for a cute voice. I don't think it's necessary. 'Di ba? Just let them sing in their natural voices. Kasi siguro dahil EDM din yung genre, so nilalagyan nila. But I'm sure they're all capable singers. 'Di ba? Hindi naman, I don't think they need to do that all the time. 'Di ba? But we'll wait for more releases from Wink. Okay, but I like them. What else? Ano yung mga sinabi pa? Oy. Teka. P-pop news.
Eto, government, DOT launches artist travel microsites. Talaga? Interactive travel microsites for Bini and SB19. Ah, yung tourism. Teka, anong ano niyan? The platform features curated tour packages and destinations recommended by members to boost domestic tourism through fan culture. Actually, tama yan. Isa pang ano yan, uh, we were talking about earlier dun sa mga bago about P-pop being an industry, 'di ba? Kumbaga talagang possible na malaking industry. Kumbaga parang gold mine. Kasi ang industry ng Pilipinas ngayon, we're not even an agricultural country anymore eh. Sabi dun sa nung isang guest ko dun sa podcast. Although we still have an agriculture industry, pero ang pinakamalaking industry ng Pilipinas talaga is yung OFWs. Yun, parang manpower. Manpower, we're supplying the world, our people. Ang okay naman yun nga lang, ang daming ano, ang dami talagang drawbacks nun. One, pinakamalaki of course would be yung sa pamilya, impact sa pamilya, 'di ba? And isa pa yung brain drain, 'di ba? Yung sa halip na dito nagtatrabaho yung mga matatalino sa bansa, dinadala pa natin sa iba. So but that's an industry. If sa yung P-pop, it could be another of that. Just like South Korea. Senate. Teka, tingnan natin to. DOT, wala bang site? Wala bang site to? Tingnan natin. Kung may link, PNA Gov. Okay. Eto. Anong meron? Department. Nasaan yung microsite? Where's the fucking microsite? Nag-share pa kayo, hindi nyo naman nilagay yung link. Anak ng, 'di ba? Sa halip na i-share mo yung link, ano ba, Bini, DOT, Travel, Bini, SB19, micro sites. Nasaan? Tourism.gov. Okay, tingnan natin. Pag dito, wala pa rin, ha? Okay, eto. Ito yung DOT. Nasaan dito yung Bini yung mga Bini? Ayun. Pala Bini, SB19. No? Tingnan natin tong Bini muna. Ano bang meron dito? Tingnan natin. Okay, Bini, Discover Beauty Beyond Everyday Screens. Okay. Sa bagay, ang dami na nilang travel eh. Some places, ano sabi ni Mando? Oh, yun pala eh. Who's your travel bias? Okay ba itong ginawa nila? Kasi actually, I was part of something like this, a similar project sa government din. And mukhang okay naman. Tingnan natin. Anong sabi ni Sheena? Everyday photo from Palawan feels like a signal saying, tara na blooms. Can't wait to experience that for myself. Alam mo ang problema dito? Parang hindi si Sheena ng salita eh. 'Di ba? Parang ginawa lang ng ng copywriter eh. 'Di ba? So, hindi man ganyan magsalita si Sheena eh. Some places, ito rin, si Kulit, di naman siya ganyan magsalita. Parang hindi personal eh. 'Di ba? Dapat pwede naman silang tanungin o kaya tipong i-videohan sila na sinasabi nila kung anong paborito nila na puntahan, 'di ba?
Some places don't have to be loud to leave a mark. Batanes is one signal I've never ignored. Eh di ba pa, hindi ko alam kung nakapunta na nga siya ng Batanes eh. Parang wish niya lang pumunta yata eh. Di ba? Nakapunta na ba siya diyan? Talaga yung DOT na to. Ito Boracay. Some places have that glow you can't miss. Boracay is calling. Parang narinig ko parang hindi sila ano eh, nung pumunta sila dun sa DOT, parang pinag-uusapan nila, Bukidnon feels like a deep breath. Actually, yun lang, okay to, but parang it kind of lacks authenticity if they're not the ones talking themselves. Kasi may ano naman, may input naman yung mga yan eh. 'Di ba? Ito. Si Aya, Batanes din. Batanes din siya. Okay. Ito, Romblon. Anong pupuntahan mo sa Romblon, Mika Lim? Has been on my radar for a while now. Maybe it's time we all tune in. Eh di ba mahilig siyang pumunta ng Siargao? Di ba sana yun na lang pinromote niya? Di ba? I don't know. Siargao. Hindi naman siya Siargao. Sa LU ka pumupunta, Joanna eh. Di ba doon siya pumupunta? Di ba paborito nila ni Maloy? Bakit ganun? Ito mag-DOT na to. Oh. Parang di pa inayos eh. Di ba? Alam ng mga blooms yan eh. Ito, Batanes. Ba't Batanes pa ulit-ulit? Okay. Anyway, ganito lang talaga ako. Pakialamero lang talaga ako. Ha? Huwag na kayong magalit. Dapat Bohol kay Kulet. Oo nga naman. Di ba? Eh siya yung parang ano eh. Parang gobernador ng Bohol tong si Colette eh. 'Di ba? Parang siya yung ano eh, tuwang-tuwa yung mga Boholano sa kanya eh. 'Di ba? Oo nga naman. Bakit hindi Bohol lang nilagay kay Colette? Ay nako. Malamang hindi Bloom tong gumawa niyan. Malamang sa malamang. Teka lang Meron akong nakita dito. Merong nag-message. Wait lang. Aha. Okay. Okay, I'm back. Okay, so ano pang sabi? Ano tong ano? Actually, ang ganda nung ano eh. Ang ganda nung idea nung 'di ba? Puntahan natin yung Bini na pumunta sila sa DTI, sa DOT. Bini DOT. Ay, ito. Ito yung gusto ko makita niyo. Ito. The Tourism Department officially introduces P-pop group Bini as one of the country's newest tourism ambassadors Friday, July 3. Tourism Secretary Dita Angara Matay says the department is eyeing a long-term relationship with the girl group. A fresh takeaway from this first meeting is each girl actually represents a province or a town. And they're very, very knowledgeable about what is the parang charming feature of the town. Tourism Assistant Secretary Ren Sapitan meantime says, long before Bini's ambassadorship became official, the members had already been working to showcase Filipino culture on the global diba? stage. That was the biggest missed layup once again ng gobyerno, 'di ba? Ever since nag-boom pa lang yung Pantropiko, dapat kinuha na sila eh. Tatanga-tanga kasi itong mga taga-gobyerno na to eh, 'di ba? Everybody had been saying, sana ano na yan yung maging representative sila ng tourism because that was the perfect song. 'Di ba? And they were booming, sikat na sikat sila, 'di ba?
itong mga, ewan ko, hindi nakaka-frustrate talaga sa sa government ng Pilipinas eh. Partnership comes several months after the Pantropico hitmakers made history Anong several months? Ilang taon na yung Pantropiko? as the first ever all-Filipino group to perform at the Coachella Festival. Ay, hindi pala dyan. Hindi pinakita eh. Pero meron kasi silang, may anecdote na sinabi yung si Madam Secretary na nakilala niya yung Beanie dahil dun sa viral na video ni Ann Curtis, yung 'di ba, yung Fairy Walk. Tapos yung audio na ginamit doon was Wag Muna Tayong Umuwi. 'Di ba? Ang gandang tourism song nung Wag Muna Tayong Umuwi. Kung may time lang ako, gagawa ako eh. Gagawa ako ng nun eh, ng parang tourism. Kung may editor na nakikinig dito, please, gumawa kayo. 'Di ba? Tapos wag muna tayong umuwi. 'Di ba? Napaka-senti nun. Let's say ganito yung konsepto ganito yung konsepto. Pakita natin tong habang nagdadaldal ako dito. Welcome to Utopia. Wow! Bakit meron ng ads? Everything you could ever want is Okay. Anyway, wala na akong wala na akong pera. Wala na akong tawag dito, YouTube Premium. May ads na yung YouTube ko. Teka. Anyway, what do you mean? What was I saying? Itong si Madam, 'di ba? Ito yung konsepto nung sana nga ganito yung gawin eh. DOT ito for free para sa Pilipinas. Gawin niyo to. Ang konsepto ay wag muna tayong umuwi yung kanta. Basically, gawan niyo ng music video yung Wag Muna Tayong Umuwi. Total, walang music video talaga yung Wag Muna Tayong Umuwi. 'Di ba? Walang MV yun eh. Ano lang ang pinapakinggan lang doon yung tawag dito, yung lyrics, tapos yung mga wish bus, tsaka yung mga live performances nila. So, basically, foreigner, siguro mga 5 grupo ng foreigners. Yung isa, solo traveler. Di ba? Yung isa, maybe a girl or a guy na solo traveler. Yung isa, 3 vloggers. Di ba? Magkakaibang sila. May South Korean, may European, merong African, ganyan. Mga mahilig kayong nakakaalam niyan kung sino yung mga mahilig pumunta sa Pilipinas. Di ba? Mga Amerikano. Tapos, basically, parang ayaw pa nilang umuwi. Bitin sila. 'Di ba? Bitin sila. Tapos pumupunta sila. Tapos then, it's a montage of different locations. 'Di ba? Tapos, alam mo yun, yung isa, somebody found romance. Kahit silang dalawa, na in love sila habang nagtatravel sila, na in love sila sa Pilipinas while attending festivals. Yung iba pumunta sa festivals, yung iba adventure yung pinuntahan, 'di ba? Yung iba nag-beach, yung iba nasa city, nasa BGC sila, nanood sila ng concert ng Beanie. Ganon dapat ang gawin nyo. Tapos yung ending, wag muna tayong umuwi, 'di ba? Tapos parang yun, yung isa pamilya, 'di ba? Isang pamilya sila, nagbakasyon sila. Tapos yung mga kids nila sabi, wag muna tayong umuwi. Bitin pa sila. 'Di ba? 'Di ba ang ganda nun? So, dapat gawin niyo yun eh. Teka. Ito yata yung part na yun. Teka. Potential to reach a lot of people. Pero, bakit naisip nyo, Beanie? Ito. At what I think this point is it. Did you decide na magandang maging ambassador sa So, I'll tell you a true story. Ito, tama, sakto. Sometimes when you're trying to relax, you try to surf, di ba? So, when surf ako, naging viral si Ann Curtis, yung Fairy Walk. Okay? Actually, ang natandaan ko doon yung sound, yung music.
Sabi ko, ang ganda ng song na to. Anong title? So, may research ko. Yung pala kayo yun. So, that's how I got my first introduction to them. It's yung huwag na muna tayo umuwi. Tama ba? Tama ba? Di ba? So, I researched it them. Sabi ko, ang ganda ng song. Kaya, of course, the idea of a beautiful stream in the middle of nowhere, tapos an artista, no, na crossing it like a ferry. Pero, nagdadala yung sound eh. Kasi parang anime, di ba? Nanonood kayo ng Your Name. Oh, why is it successful? Because of Bad Dreams also. So it's an... Ba't nanonood ng I said anime si before, but Madam, ha? It's the image and the music behind it. So that's what stays with you. And that's me. That's a personal response. And that's my first encounter with Beanie. Oh. Yes, See? actually, sobrang dami namin gustong i-suggest. Pag binitingan muna namin girls, Ito kasi yung- feeling ko yun yung special sa Bini. We have 8, we're from 8 different provinces. So, kahit, di ba, bawat isa ma-highlight yun. Actually, nasimulan na namin siya before and ngayon, we're grateful that we have the support ng government. So, mas Anyway, alam na natin yan. Itong ABS-CBN, may ligmang copyright to eh. Pero ano siya, tawag dito, ito 'di ba, parang pinagyabang niya pa nga dito na kapitbahay niya si Jose Rizal eh. Okay. So, tuloy natin. Guys, kung gusto yung umakyat meron diyang link. Kung gusto nyong samahan ako dito dahil ako'y nag-iisa. Senate resolutions, ito, bagong news pa sa P-pop. Senate resolutions formally recognizing. Napag-usapan natin yan kanina. Tour updates and concert news. Beanie's Signal World Tour stops. Wrapped up their North American tour. Dates across California. Before heading straight to Japan for their festival appearance. Oo, hindi lang natuloy. Ano bang balita na dun sa European leg? Parang parang alaws na talaga, no? Eto, concerts and live events. The Roses final Manila stop. Korean rock band The Rose. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung The Rose. Never mind. Anyway, but then of course, the biggest news was the tawag dito yung eto, manood na lang tayo. Unahin na natin tong Bini. Next, bukas, panoorin natin yung yung sa SB19. Okay. Ang haba eh. 'Di ba? Papanoorin natin parehas. Pwede rin naman. Tingnan natin. Pero ilang minutes ba to? 41 minutes. So ito muna.